Tapos, nilagay ko na po dyan yung bawang, sibuyas, luya, tanglad, asin, paminta, bitchin. Tapos, sinalo-halo ko lang ako. Ayun naman po yung lutong simple lang talaga. Nilagay ko na rin ng pala mga kamangyan yung kalabasa at saka yung sitaw. Gawa ng yung kumo natin ay madali na lang yung maluto. Gawa ng pinakuluan na ko kanina sa mainit na tubig. Ayan, tapos haluin lang ang mga kamangyan at hintayin na medyo maluto na yung gulay. After ilang minuto mga kamangyan, sinunod ko na rin ho aring mga kumo. So gayintay lang din ulit tayo ng ilang minuto para wala naman laman tong ganito eh. sa kumo mismo. Excited na rin ho pala akong maluto aring mga kamangyan. Gawa ng first time po talagang makakatikim niya. Tapos ayan, tinakpan ko lang ho saglit. Tapos sinunod ko na rin ho aring pipet. At arin na nga yung naluto ng mga kamangyan ng ating kinataang kumo. At dahil gutom na rin ho kami mga kamangyan, ay kami nagsimula na agad kumain. Naglagay lang ho kami dyan ng dahon ng saging, tapos kanin at saka yung ulam. Ito patatas mo ah. Ano pala yung kumo mga kamangyan, ay ganyan ho yung itsura. Tapos matigas ho talaga yung shell niya, kaya ang ginagawa nila tatay ay ayan, inapukpok ho talaga nila para lang makuha yung laman. Pero para ho sa akin mga kamangyan, mas malinam na mo yung lasa na rin. Dahil sa mga kamangyan, sa totoo lang, ay talagang napasarap yung kain mo namin niyan. Akala nga niyo namin nung una, hindi namin mauubos. Pero maubos din ay pinaalalahanan ko nga niya rin mga kasama ko na pinahihinay sa pagkain. Ba't ibang crab yun? Ibang crab. Ibang klase. Ay di ayun mga kamangyan, habang nakain ko rin din nagkakwentuhan about sa mga buhay-buhay. Kaya tapos sa mga kamangyan, syempre marami yung sa atin, di ay naalis ng probinsya para mag-aral, para magtrabaho. Kaya so, sabi nagka-comment, namimiss na daw nila yung probinsya, namimiss na daw nila yung Gamba. kaya naman ho kami nag-video-video din para kahit pa paano kung hindi kayo makauwi, ay di kami yung magadala ng probinsya sa inyo. O ay siya, iparingin na ho kayo mga kamangyan, saluhan niyo na ho kami dinig bago pa ho kami tuluyang ma-high blood. And good news sa mga kamangyan, mamimigay ho ako ng Tigo 1,000 pesos. I-download ang link na nasa comment section, which is yung Masaya Game. And syempre mga kamangyan, kung gusto niyo rin mong kumita kahit nasa bahay lang katulad ko, marami yung laro na pwedeng pamilian, pwede rin Ang laki naman ng ino-offer sa kanila pag gagabang promote ng sugal eh. I-share na ang video na to at i-download ang link na nasa comment section. Malay mo, ikaw na yung sunod na manalo. See you sa ating next vlog. Bye-bye! Alam mo bang may 5 pamilya dito sa Ang nila nagpo-promote ng sugal si ano eh. kaysa sa gobyerno natin. Napadaan lang. Alamin natin ang top 5 Napadaan lang kami. mayamang mga Paano pamilya yung dugong? dito sa Pilipinas. Number 5, Gokong Wei family. Ang kanilang net worth, 168 billion pesos. Ito para ma-imagine mo kung gaano kayaman ang pamilya ng mga Gokong Wei pag mamay-ari nila ang mga malalaking negosyo tulad ng Cebu Pacific Airlines, Robinson Malls, Universal Manila. Malamang sa maraming beses na sa buhay na gumasos ka at napunta yun sa bank account nila. Meron silang net worth ng 168 billion pesos. Halos lahat na ata meron sila. Meron silang mga aeroplano, mga malls, at napakaraming mga yung yaman nilang 168 billion ay kaya nang makabili ng 56 billion na sako ng bigas. Literal na kaya nilang pakainin ang buong Pilipinas ng ilang buwan. Nagsimula ang kanilang yaman kay John Gokong Sr. na itinayo ang mga negosyo from scratch at pinasa sa mga alak ang pamumuno ng kanilang napakaraming ari-arian. Number 4, Kakyong family. Ang kanilang net worth, 176 billion pesos. Ang iconic fast food na Jollibee ay may-ari ng pamilya Kakyong. Pero hindi lang yon, hawak din nila ang Mang Inasal, Chowking, Greenwich at Red Ribbon. Kaya sigurado ako, minsan sa buhay mo, gumastos ka na para sa kanilang mga negosyo at nakapag-contribute ka na sa yaman ng pamilya Kakyong. Sa dami ng kanilang kinikita, kayang-kaya na nilang pakainin ng 115 million population ng Pilipinas ng kanilang sikat na Chicken Joy Meals. Pero alam mo ba, nagsimula lang si Tony Kakyong bilang ice cream vendor hanggang sa nag-hit ito sa masa at dumami ang ino-offer nilang mga produkto. At the present, Jollibee na ito ngayon. And it has now expanded to international countries. Hindi lang mga Pilipino na nahayok dito, kundi pati na rin yung mga foreigners. Jollibee is definitely an OG trademark of Filipino fast food. Number 3, Villar family. Ang net worth ng pamilya ito, 800.8 billion pesos.
For sure, nagkalat sa internet ang mga meme na to. E paano ba naman kasi yung pamilyang Villar ang tinaguri ang real estate king ng Pilipinas. Libo-libong hektaryang lupa ang pagmamay-ari nila. Sila ang may-ari ng Golden MB Holdings. Sila din ang numero 1 sa mass housing projects at mga memorial parks. And of course, sa kanila rin yung Vista Malls. Ang net worth ng pamilya Villar ay 828 billion pesos. Sa yaman nilang ito, kayang-kaya nilang magpatayo ng 800,000 na mga bahay para sa mga pamilyang Pilipino. Actually, sa yaman nilang ito, kung pwede lang ha, pwede na nilang bilihin yung mga syudad dito sa Pilipinas. Well, in fact, nangyayari na yan in some ways. Sarili na rin sila syudad sa Cavite, which they call Villar City. And if time comes, this land will prosper more, and Villar will Doon pa? unstoppable dahil secure na ang bukas ng kanyang angkan at future plan. Bukod sa yaman, makapangyarihan din sila. Ay Linis hindi kami, lang sila ma'am. negosyante, mga politiko din sila. Number 2, Razon family. Dot. Ang net worth, 864 billion pesos. Alam mo bang ang pinakamalaking port operator sa Pilipinas at sa ilang parte ng mundo ay pagkaari ng Razon family. At ang Razon family, mga Pinoy. Sa kanila ang International Container Terminal Services Incorporated na nag-ooperate sa Asia Pacific, Europe at Americas. Isipin mo yung net worth na 806 billion pesos times 4 pa na mas malaki pa sa budget ng Department of